Sobrang stricto ngayon ni YouTube. Libong-libong mga videos ang na-delete within 1 week. Is this the end of Filipino financial gurus? Negative millions and millions of views. Ubos, pati pang tubos. Sobrang daming nagalitan ng videos si YouTube. I'm sure kilala mo tong mga influencers na to. Hello Gen Zs! Welcome back again. Guys, welcome dito sa aking YouTube channel. Hello mga classmates! Welcome back to my channel. At sila yung mga pinapanood mo nung naghahanap ka ng pera online. Alam ko yan kasi ako din nakasubscribe ako sa kanila bago pa man magkaroon ako ng sarili kong YouTube channel. At recently, kung makikita nyo dyan sa YouTube account ko, konti na lang yung mga videos ko kasi nga, dinilit ni YouTube. At hindi lang ako ang nakaranas niyan. Madami kami mga pare. For example natin yung pinakamalaki sa amin, si Pera University. Eto yan, si classmate. Siya talaga yung OG at kung mag-visit kayo sa channel niya ngayon, wala na siyang videos. Konti na lang mga pare compare sa dati. Kasi nga, dinilit ni YouTube yung malaking portion ng mga videos niya at siya na lang siguro mismo ang nag-private nun. Siguro nung naka-receive siya ng maraming deletion sa kanyang channels, siya na lang mismo ang gumawa at pinivate niya na lahat para di siya ma-strikean mga pare. Ganon yung diskarte. Baka din naka-receive siya ng strike kaya pinivate niya lahat ng mga videos niya. Bakit ko alam? Ganito kasi yan. Well, kung makikita nyo dito sa akin, marami nang na-delete sa videos ko. At si YouTube mismo ang nag-delete niyan for the reason of content intended to trick or mislead others. Ang mga example nito is excluding relevant informations or exaggerating promises. At chinek ko kaagad kung ako lang ba yung nakaka-experience na to, and what I found out, mas malala pa pala sa iba. So, chinek ko yung channel nila at nakita ko sobrang konti na lang ng videos nila. Chinek ko sa Social Blade, puro mga pulahan. Negative millions and millions of views. Ubos, pati pang tubos. Sobrang daming nadilitan ng videos si YouTube. Well, the sole purpose of these videos is para maiwasan nyo na yung mga nagawa naming mali, mga pare. Sa mga future vloggers dyan, or kung nagbabala ka mag-vlog ng katulad ng ganito sa niche namin, pakinggan mo to pare para di mo nagawin yung ginawa naming mali. Okay? Baka kasi sobrang effort ka tapos madidilitan ka lang ng YouTube channel. Aray ka! So, pakinggan mo tong sasabihin ko. Tayo kasi mga Pinoy mahihilig tayo maglagay ng mga exaggerated titles just to catch audience attention. And di naman ako nagmamalinis. Guilty ako dyan mga pare. Well, wala naman ako masabi kasi working naman talaga to until it's not. Ngayon kasi dumadami na mga content creators, kaya to ginagawa ni YouTube. They purge all the content that they think it's dangerous to their community. Is this the end of Filipino gurus? Well, hindi pa naman. Wag muna kayong masyadong masaya mga pare. Syempre, nasa Pinas tayo. Masaya yung iba dyan na nakikitang bumabagsak tayo mga pare. Charis, pero true. Good news kasi madali lang tong maiwasan. At sa mga gusto dyan mag-vlog, well, listen carefully. Biglang nasad yung mga toxic dyan. So, para di ka magkaroon ng problema sa YouTube, eto dapat ang iiwasan natin. Number 1, avoid clickbait titles and thumbnails. Kahit may proof kang pinapakita, pwede pa rin talaga matrigger ang YouTube policy sa ginagamit nating titles. Ang best example dito is kumita ako ng blank oras-oras or minu-minuto. Meron pa nga segundo or one tap lang cash out agad. O kaya naman cash out agad dito araw-araw. Basta lahat ng exaggerated phrase ay bawal lang gamitin. Sa thumbnail naman, iwasan dapat ang maraming nakasulat just to attract viewers. Bawal na maglagay ng exage amount or promises. Number 2, nandun na tayo, avoid overpromising phrase sa title natin. Example is, guaranteed kita. Kumita ako ng 100k or kahit anong amount. Sure, nakikita ka dito. Tapos, mas maigi na rin na iwasan ang paggamit ng percentage. For example is 101% legit dito or 100% nakikita ka dito. So yun, mga bawal na yun. Number 3, eto, just to be safe. Eto, advice ko na lang din to. Always put disclaimer sa video mo and sa description. Mas maganda ilagay yung disclaimer sa pinakaunahan ng video mo para makita ka agad ng YouTube reviewer team. Just in case na magre-review ulit sila, yan agad ang bubungan. And syempre, dapat English yan mga pare. Pwede ka naman maglagay ng English version at Tagalog version. So yun ang mga bagay na dapat natin iwasan. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo tong vlog na to at iwasan na natin itong mga ganitong kamalian sa ating buhay. And sa mga fellow vloggers ko, baka naman, comment naman kayo dyan sa ibaba mga pare para malaman ko kung nanonood kayo ng vlog ko.
At sa mga nagbabalak dyan, maging content creator din katulad namin, please lang, iwasan nyo na itong pagkakamali namin. Kaya mo yan, B. Go! See you sa susunod kong video. Until next time, bye-bye!